Ang kanya talaga sir, yung pakikialam ng administrasyon sa Senado. Yes. Kasi sabi nga ni Ka-Eric, nung gabi na nag-election sila, nandoon si Sandro Marcos sa Ano ni Senado. Sandro Marcos? May dalang sobre, sigurado yan. Sigurado yan. May dalang sobre. Pagka-seconds mo, Sir, nakuha mo kagad patungkol yung pera. naman sa nililihis kasi ni Abante ang investigasyon papunta doon sa mga Duterte. Actually kasi, ang plano kasi ng House of Representatives, binabayaran din kasi ito ni House Speaker Martin Romualdez. Tignan ninyo ang lahat ng investigasyon ginagawa sa House of Representatives. Pilit nilang inidadawit ang mga Duterte at ang nakaraang administrasyon. Nililihis nila ang usapan. Tignan mo nung isang araw, nagreklamo ang isang congressman doon sa House of Representatives dahil hindi sila tinatawag kasi hindi sila majority leader. Minority sila. Kaya hindi sila pinagsasalita kasi sila ay against sila sa corruption na nangyayari sa ating bansa. Tignan mo, pinipilit ni Diskaya, si Martin Romualdez, pati si Zaldico sa nakawan sa gobyerno, yung naka-schedule naman ngayon na nagtatanong, nag-question sa House of Representatives, nililihis na yung usapan. Binabaliktad niya ang usapan. Siyempre, matutumbok sila. Matutumbok sila. Mga House of Representatives, kayo po ay nasa posisyon, kayo po ay may mga pinag-aralan. Kami naman po mga bababang Pilipino ay hindi na po bobo. Hindi na po kami bobo. Gising na po kami sa katotohanan. Hindi na rin kami nanonood sa mga media, sa mga balita kasi alam naming fake news. Andyan ang mga vlogger na walang descript ang kanilang mga video, walang pinuputol, walang kinakrap. Diyan kami naniniwala kasi live po. Hindi po gaya na nasa media na kinukuha lang nila kung ano yung maganda na hindi against sa mga kurakot na ito. Asan na po ang mga media na ang gagaling magbalita doon dati? Ngayon, bakit wala tayo nakikita sa mga balita na binabalita nila ang mga congressman na kurakot at minimension nila sa GMA, sa ABS-CBN, sa TV5? Bakit wala tayo nakikita na lumalabas sa mga media para ibalita ang nangyayari sa ating bansa? Oy! Magsalita muna, sir. Hello, sir. Hayaan mo muna siya magsalita kasi halo-halo yung boss. Yes po. Go. Tuloy, sir. Ito. Oh, yun ay tutuloy natin sa media. Alam nyo kasi sa mga media, hindi nakakapaniwalang panoorin, no? Kasi ngayon, hindi na sila lumalabas, hindi na sila nagbabalita sa katotohanan. Mga bayad na kasi sila. Okay? So ngayon tayo mga Pilipino, ang pag-asa na natin, dito na lang tayo sa mga vlogger manunood, sa mga live nila. Kasi ito ang true. Hindi kagaya na nasa media na scripted. No? Tama, di ba? Ini-edit nila. Ako mismo, ilang beses ako na interview ng GMA pati TV5, pero ni isa hindi nila pinalabas sa TV. Bakit? Kasi bira ako lang bira sa mga kurakot na politiko. Kaya hindi nila pinapalabas sa TV. Isang beses pinalabas nila pero ang kinuha lang nila yung hindi against sa mga kurakot na politiko. Oo. Tsaka napansin sir sa flow ng investigation ng Kamara compared sa Senado. Kung sa Senado ang tinutumbok mga congressmen na sangkot sa mga korupsyon. Alam nyo, Sa Senado, tinutay Pero pagdating sa investigation ng Kamara, ang mga sinasangkot naman na Senado. Senado pa rin, tama. Tinutumbok. Pag nandun sa Senate, congressman, pag ano naman sa House of Representatives, senator na naman. So ang dapat kasi unang-una sa lahat, dapat na unang-unang mag-imbestiga sa mga politikong kurakot na ito, hindi House of Representatives. Ang dapat na mag-imbestiga kay Martin Romualdez, hindi House of Representatives, hindi ang mga senador. Ang ombudsman ang dapat na umimbestiga sa mga politikong sangkot sa nakawan sa gobyerno. Bakit? Ang ombudsman po ay wala siyang pamumulitika, wala pong kahit anong kakampi. Wala po siyang kinakampihan o pinapanigan ng ombudsman. Kaya dapat ang ombudsman ang umiimbestiga kay Zaldico, pati si Martin Romualdez, pati ang mga congressman sangkot sa nakawan sa gobyerno. Ombudsman po ang dapat mag-imbestiga sa kanila. Yang ombudsman po. Kaya yan yung dahilan kung bakit si Rimulya ay gusto niyang magpa-appoint sa ombudsman para wala nang mangyaring investigasyon sa kay Zaldico at si Martin Romualdez at para mapatalsik at ma-impeach si Sara Duterte for incoming election 2028. Yan yung dahilan kung bakit gusto niya magpa-appoint doon sa ombudsman. Tama. So paano yan sir? Parang napapabalitang si Boyeng Rimulya na ang napili sa ombudsman. Hindi siya qualified. Hindi siya qualified na mag-ano sa ombudsman. Kaya na-cancel yung una kasi gusto niya sa Comelec siya. Palitan niya si George Garcia. Pero hindi rin tumalab yun. Yung una kasi iningin niya na siya ang i-appoint sa, papalitan niya si George Garcia sa Comelec. Ay hindi rin siya nakapasok doon. Ngayon naman, ang hinihingi niya kay BBM, i-appoint siya sa ombudsman. Hindi kayo pwede ron. Hindi pwede ang puro kurakot na nasa matataas na posisyon. Si BBM kurakot. Tapos yung speaker kurakot. Mga congressman kurakot. Ang House of Representatives kurakot. Tapos kukunin niyo pa yung ombudsman para lahat kayo hindi na mabunyag sa mga
nagagawa ninyo nakawan sa gobyerno. Hindi po pwede yun. Absuelto silang lahat. Para absueldo silang lahat. Mukhang ano na lang ang kasama natin, MMDA na lang. Para kay BBM, birthday niya ngayon. Happy birthday po sa KBBM. Ang wish ko po sana sa ating ang di po mahal na Pangulo, ang hiling po ng taong bayan sa hindi naming mahal na Pangulo na si Bongbong Bangag Marcos Jr., sana po kunin ka na po ni Lord. Sana po hindi na po niya pahabain ang iyong buhay, pati ang asawa mong si Risa Araneta Marcos. Sana po lahat po kayo, House Speaker Martin Romualdez, Zaldico, matuluyan na po kayo. Sana po hindi na kayo umabot sa 2025. Hindi na po kayo umabot sa December. Sana po kunin na po ni Lord. Happy birthday sa iyo. Maligayang kamatayan sa iyo, Mr. President. Sir, anong masasabi mo sa mga nababalita na Taba ng may utang. mga rally na pinupunduhan itong si Mr. Speaker Romualdez? IX, yung mga rally kasi nito, kailangan nating mag-ingat sa ating mga rally. Kasi merong mga sumisingit dyan na mga loyalista na wala silang ginawa kung hindi manggulo sa rally. At ngayon, pag yan mga loyalista ng mga bayadan ni House Speaker Martin Romualdez, nakisawsaw sa mga rally natin, manggugulo siya sa mga pulis para tayo naman ang maano ng mga pulis na may kasalanan. Yan po ang ginagawa ni House Speaker Martin Romualdez ngayon. Nagpapadala siya ng mga taong bayadan, ng mga loyalista sa mga grupo nating nagrarally dito na para lamang sa korupsyon. Sila ang nangunguna sa mga katangahan, kagaguhan at kalukuhan at pananapon ng mga basura yung mga loyalista. Ngayon, pag yan nananapon sila ng mga gamit at sinasaktan nila ang mga pulis, aalis sila. Ngayon tayo ang mapag-iiwanan. Kaya ingatan po natin ang mga sumasama sa ating mga rally. Dahil karamihan dyan yung iba, mga loyalista na hindi nagrarally para sa bayan kung hindi nagrarally para sa mga pera ni Martin Romualdez. No. So, anong plano natin? Babalik tayo doon. Balik tayo doon, sir. Saan nagmumula ang pera? Saan? Bayan-bayan. Sa taong bayan nagmumula ang pera. Tayo ang pinagmumula ng pera ng gobyerno. Kung walang taong bayan, walang gobyerno sa ating bansa. Yan po ang katotohanan. Kung walang tao, walang politiko. Kung walang tao na nagbabayad ng buwis, walang politikong tatakbo sa posisyon kasi wala silang mapagbukunan ng sahod nila. Kapatid, tatay po, pakinggan mong mabuti. Ang mga sahod po ng mga politiko ay galing sa mga taxpayer, galing sa buwis ng taong bayan. Diyan po galing ang pera na sinasahod sa mga kongresista ng mga kurakot at sa presidenteng buhaya. Ngayon, ang mga ayuda po ay galing din po sa pera natin yan. Na nag-i-inflate ng dollar ang central bank. Dollar, hindi natin pinag-uusapan dito ang central bank. Ang pinag-uusapan natin kung saan galing ang pera ng gobyerno. Yan po. Hindi po kasali ang central bank dito. Okay? Hindi kasali. Kaya yan sabi ko, mag-ingat tayo sa mga rally kasi merong mga loyalistang sumasali sa rally natin gaya ni tatay. O, kitang-kitang loyalista. Kampi na kampi siya sa mga kurakot. Nakakatawa, tatay. Ang pinaglalaban natin dito, korupsyon. Hindi dito pinagtatanungan kung sino ang nag-imprenta ng pera. Alam ng taong bayan na nag-imprenta ng pera ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero saan galing yon? Sa buwis ng taong bayan, ang sinasahod ng mga politikong tumatakbo na yan. Yan po. Ang tanong niya kung saan galing ang pera ng mga gobyerno. Sa ating mga taxpayer. Kaya nga siya tumatakbo eh. Kasi kung walang pakinabang dyan, Alright. Kung walang tao, Walang kung walang pakinabang. tao sa Pilipinas, walang gobyerno sa Pilipinas. Kung walang tao sa Pilipinas, walang tatakbong politiko kasi saan nila kukunin ang mga sahod na nila. alam mo to, Ang mga sahod nila galing yan sa mga taxpayer. Yung mga binibigay nilang ayuda, atin yan lahat kaya dapat kunin natin kung anong ibigay nila. Oo. At saka hindi basta-basta nag-iimprenta ng pera ang Bangko Yes, of Sentral. course. Hindi basta-basta nag-iimprenta. Kaya nga nagkakautang ang Pilipinas eh. Lalong hindi Oo. pwede mag-imprenta ng Bangko ng Pilipinas. At mas lalong hindi ka pwede mag-imprenta ng dollar dito sa Pilipinas. Kasi pag ginawa mo yun, doon ka makikita sa United Nations. Doon ka lilitis sa United Nations. Pagkatapos lalay ka silid elektrika. Bakit nasa Republika ng Pilipinas, nag-iimprenta ka ng dollar? Peso ang pera dito, hindi dollar.